Kahit tapos na po ang tag-init at El Niño phenomenon, binabantayan pa rin ang supply ng kuryente. Posible raw kasing mas malala ang power interruption dahil sa La Niña. Narito po ang aking unang balita. Record-breaking na init na nga ang naranasan, sinabayan pa ng problema ng mga brownout ang iba't ibang panig ng bansa nitong nagdaang El Niño. Pero kung perwisyo na ang dulot ng mga power interruption na ito nitong tag-init, dapat daw paghandaan ang posible pang mas malalang power interruption sa pagpasok ng La Niña. Kasi physical yung yung interruption. Pag bumagsak yung linya, it takes a while to really put up the lines. Again, mag-iintay ka muna, halimbawa may bumaha, mag-iintay ka muna ding humupa yung baha. Kaya ito ang gustong maabata ng sektor ng enerhiya na isa sa mga tinalakay sa Power Summit 2024. We have prepared measures because if the rains are too heavy, the power lines, especially in the areas which were hit by heavy rains, were interrupted. Kabilang daw sa mga pinagtutuunan ng pansin ng Department of Energy. Yung mga reserve nga na power, so that's why hopefully within the next 2 months we will see the reserve market already online, operating kasi yung reserve market will allow the diesel and bunker fuel power plants to run and get the compensation that they need in order to run. Pati ang mga dam ay inaasahang mapupunan ng muli ng tubig na pwede ring tumulong sa pagpapatakbo ng kuryente. Ang ERC naman daw, pinaalalahanan na rin ang mga distribution utility na dapat maisaayos na ang mga istruktura. Yung mga may pending sa amin na utilities na gustong mag-reinforce ng infrastructure nila, uunahin namin yung mga CAPEX applications nila. We're already mobilizing yung connections natin sa mga distribution utility. Inaasahan namang tataas ng 5.3% ang power demand taon-taon mula 2023 hanggang 2028. Para raw matugunan ang demand na ito, aabot sa higit 11,000 megawatts ng karagdagang kapasidad ang malilikha na kabilang sa committed project. Ibig sabihin, sigurado na at sinisimulan na ang pagtatayo ng mga proyektong ito kung saan nasa 8,000 megawatts o 68% ay manggagaling sa renewable energy. Tinalakay rin kung paano ba gagawing mas sustainable at abot kaya ang presyo ng kuryente. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.